Nag-huddle ang Team Shoyo at ipinaalala ng kanilang playing coach na si Fujima na sila ang magiging number 1 ngayong taon. Nagulat naman si Miyagi dahil sa sobrang tatangkad ng mga player ng Shoyo at siguradong mas malakas daw sila ngayon. Galit na galit naman si Mitsui nung makita ang nang maliit sa kanya. Kinumpronte niya ito at sinabing hindi niya siya kaya. Jumble sa pagitan ni Gory at superstar ng Shoyo na si Hanagata. Nanalo sa jump ball si Gory at napunta kay Sakuragi ang bola. Pero biglang pumito ang ref. Kinabahan si Sakuragi dahil akala niya ay foul agad siya. Jump ball violation ang itinawag ng ref laban kay Akagi. Nanliit si Sakuragi sa binabantayan niya. Dahil sa tangkad ng gwardiya nila ay madali lang nitong naipasa ang bola sa loob papunta sa sentro nilang si Hanagata. Tumira ng 2 points si Hanagata. Sinubukang supalpalin ni Akagi ang tirang yun ni Hanagata. Pero nabigo siya dahil isang fadeaway shot ang ginawa niya. 2 points para sa Shoyo. Nasa Shohoko ang bola. Sinubukang ibigay ni Rokawa ang bola kay Akagi. Na-steal ito ng Shoyo dahil sa haba ng mga galame ng mga ito. Nasa Shoyo na ang bola at oras na para dumipensa ni Sakuragi. Sinabi niya na hindi na siya pa-foul at hindi na siya mapa-foul out dahil isa siyang henyo. Pero ilang sandali pa ay na-foul niya ang kalaban. Kung hindi ka naman talaga gunggong. Nakatikim na naman siya kay Gory. Napunta na naman kay Hanagata ang bola. Binalak nila ang isang handoff. Nabasa yun ni Akagi, pero isang fake lang pala yun. Nalibre si Hanagata kaya naipasok na naman niya ang 2 points. Hirap na hirap ang Shohoko dahil bukod sa malalaki ang Shoyo ay mabibilis din. Napakaingay sa gym dahil sa mga fans ng Shoyo na todo suporta sa kanila. Nabibingi na si Sakuragi at umiinit na rin ang ulo. Sa pagpapatuloy ng laro ay ibinigay ni Hanagata ang bola sa isa niyang kakampi na libre sa tres. Sinubukan pa itong habulin ni Miyagi pero huli na. Pumasok ang 3 points para sa Shoyo. 11-0 na ang score. Hirap na hirap makascore ang Shohoko maging sa depensa dahil na rin sa kaba at pressure ng mga players nito. Nasa possession ng Shohoko ang bola. Nalibre sa tres si Mitsui kaya ibinigay ni Miyagi ang bola. Pero mabilis naka-recover ang Shoyo kaya hindi nakatira si Mitsui. Pilit na humihingi ng bola si Sakuragi dahil libre siya. Pero ayaw ibigay ni Mitsui. Na-double team na si Mitsui kaya napilitan na siyang ibigay ang bola. Sapol sa mukha si Sakuragi. Nag-unahan sa bola si Miyagi at isang player ng Shoyo. Na out of bounds ang bola. Last touch ang Shoyo. Nagalit si Sakuragi kay Mitsui. Walang bantay si Rokawa. Nakita naman yun ni Miyagi kaya mabilis niyang ibinigay ang bola. Pero na-anticipate yun ng Shoyo kaya napunta sa kanila ang bola. Nagsagawa sila ng pass break. Naging mabilis ang pasahan ng Shoyo. Ibinigay na naman nila ang bola kay Hanagata sa ilalim. Nag-attempt siya tumira ng isang turnaround jumper. Sinubukan siyang supalpalin ni Akagi. Pero fake lang pala yun. Libreng-libre na si Hanagata para sa sure 2 points. Pero nag-aabang pala sa kanya si Rokawa at sinundot ang bola. Nagkaroon ng loose ball. Mabilis na hinabol ni Rokawa ang bola. Nagtagumpay naman siya na makuha ito. Tumakbo siya para sa isang pass break. 3 taga-Shoyo agad ang nakahabol sa kanya. Sinabi ni Sakuragi at Miyagi na hintayin sila. Nalusutin niya ang isang bantay. May 2 taga-Shoyo ang nag-aabang sa kanya. Pero hindi niya alintana yon at dumiretso lang. Lumipad si Rokawa para subukang makapuntos. Sinabayan siya ng 2 taga-Shoyo. Nalusutin niya ang 2 sumabay sa kanya habang nasa ere. Nagawa niyang maipasok ang bola. Natigilan ang lahat dahil sa ginawa niya. Maging mga taga-Shoyo ay hindi makapaniwala. Galit na galit si Sakuragi at sinabi ang swap ang si Rokawa. Sabi naman ni Miyagi na dapat naghintay muna siya ng kakampi dahil delikado ang ginawa niya. Sagot naman ni Rokawa na daig pa daw nila ang yelo dahil hindi daw sila makakilos dahil sa nervyos. Galit na galit ang 4 dahil sa sinabi ni Rokawa. Pero dahil din sa pangyayaring iyon ay tila nagising na din silang lahat. Muling nag-attempt na tumira si Hanagata. Pero sa pagkakataong iyon ay nasupalpal na siya ni Akagi. Napunta pa rin sa kanila ang bola. Tumira ang player ng Shoyo. Pero nag-aabang pala ang nag-aapoy na si Sakuragi at sinupalpal siya. Nakuha ni Miyagi ang bola. Mula sa likod ay humingi ng bola si Sakuragi. Ibinigay naman niya ito. Nag-attempt na tumira si Sakuragi ng layup. Napalakas ito at tumama lang sa backboard. Makukuha na sana ng Shoyo ang rebound. Pero sinabayan ni Rokawa ang taga-Shoyo sabay tip-in sa bola. 2 points na naman para sa Shohoko.
Sinabi naman ni Sakuragi na pasa yon para kay Rukawa kaya may utang na loob daw siya sa kanya. Ngayon ay lumabas na ang totoong laro ng Shohoku kaya hinahamon na ni Miyagi ang mga taga-Shoyo. Bola ng Shoyo. Hiningi ng number 8 ang bola. Si Sakuragi ang nagbantay sa kanya. Tinakot ni Sakuragi ang may hawak ng bola kaya napa-atres ito. Natawagan siya ng ref ng Travelang. Nagtagumpay ang henyo sa ginawa niyang kalokohan. Agad na gumawa ng pass break ang Shohoku. Sa bilis ni Miyagi ay nilampasan niya lang ang bantay niya. May nag-aabang na dalawang malaki sa harapan niya. Ibinigay niya ang bola sa tumatakbong si Sakuragi. Isang layup ang ginawa niya mula sa magandang pasa ni Miyagi. Sa pagkakataong ito ay pumasok na ang kanyang tira. Maluha-luha si Sakuragi dahil sa nagawa niyang layup. Ang akala niya ay pupurihin siya ng kanyang mga kakampi pero si Miyagi ang nakatanggap ng papuri. Galit na galit si Sakuragi dahil siya daw dapat ang pinupuri nila dahil siya ang nakagawa ng puntos. Sagot naman ni Akagi na nagawa lang daw niya yon dahil napakaganda ng pasa sa kanya, kahit sino daw ay magagawa yon. Umatake ang Shoyo sa pangunguna ni number 8. Pero dahil sa bilis ni Miyagi ay madali lang niyang na-steal ang bola. Nagsagawa ng kanilang offense iba ang Shohoku. Mula sa handoff ni Akagi ay akmang titira ng jumper si Miyagi, pero fake lang pala yon at napakagat niya ang dalawang bantay. Nag-drive siya sa ilalim at nakagawa ng 2 points. Sigawan ng mga tao. Nagreklamo ng Travelang ang taga-Shoyo pero sabi ng ref ay hindi daw. Itinuro naman ni Miyagi si Fujima na nasa bench at mistulang hinahamon ito. Tumawag ng timeout ang Shoyo dahil 3 na lang ang kanilang kalamangan. Sa bench ay ipinagyayabang pa rin ni Sakuragi ang nagawa niyang 2 points. Pinalakas naman ni Fujima ang loob ng kanyang players at sinabing sila dapat ang nagdidikta ng laro. Ipinaalala niya na sila ang magiging number 1 sa distrito. Pero habang nagsasagawa sila ng kanilang offense iba ay nakasteal na naman si Miyagi. Mabilis niyang ibinaba ang bola para sana sa isang pass break pero mabilis na nakabalik sa depensa ang Shoyo. Natigilan si Miyagi dahil sa ginawang zone defense ng Shoyo. Nahirapan ang Shohoku sa matindi nilang depensa. Humanga naman si Coach Tauka sa ginawang taktika ng Shoyo. Pero napansin niya na parang may hindi tama. 5 seconds na lang sa shot clock. Ipinasa ni Akagi ang bola kay Miyagi. Habang papaubos na ang shot clock ay tinuyog siya ng depensa ng Shoyo. Hindi nawala ang composure ni Miyagi at sa halip ay ibinigay niya ang bola sa libreng-libre na si Mitsui sabay bitaw ng isang 3-point shot. Napasigaw naman si Coach Tauka at ito ang sinasabi niyang may mali sa depensa ng Shoyo. Pasok ang 3-point shot na yun ni Mitsui. Nagdiwang ang Shohoku sa ginawa ni Mitsui. Napansin naman ni Coach Tauka na mistulang naghahanda ng pumasok sa laro ang ace player ng Shoyo na si Fujima. Sa ngayon ay tabla na ang score ng Shohoku at Shoyo. Tumayo na mula sa bench si Fujima para pumasok sa court at maglaro. Pinigilan naman siyang pumasok ni Hanagata at sinabing magtiwala lang siya sa kanila. Sinabi ni Hanagata sa kanyang teammates na oras na para ipakita sa Shohoku ang kanilang totoong kakayahan. Naging agresibo sa kanilang offense iba ang Shoyo. Nag-drive papuntang basket ang number 7 at gumawa ng short jumper. Panabangan siya ni Akagi at bahagyang nasupalpal ang tira nito. Nagmintis ang kanyang shot attempt. Pero walang nag-box out kay Hanagata kaya nakuha niya ang offensive rebound sabay follow-up dunk. Dahil sa ginawang yun ni Hanagata ay muling umupo sa bench si Fujima dahil alam niyang kaya pa rin ang kanyang team kahit wala siya sa loob. Dahil sa kagustuhang makabawi agad ay pinwersa ni Mitsui na makagawa ng isang 3-point shot. Pumasok naman ito, pero natawagan siya ng offensive foul laban kay Hanagata kaya not counted ang tres niyang yun. Dahil bumalik na ang kumpiyansa ng mga player ng Shoyo ay unti-unti nang lumaki ang kanilang kalamangan. Nakuha naman ni Sakuragi ang kanyang ikalawang foul. Tumira ng 3-point shot si number 6, pero mintis ito. Nakuha na naman ni Hanagata ang offensive rebound sabay dakdak ng bola. Siyam na ang kalamangan ng Shoyo. Dahil sa ginawang yun ni Hanagata ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Coach Anzai na responsibilidad niya na makuha ang mga rebound. Naalala din niya ang mga katagang, who controls the rebound, controls the game. Matindi pa rin ang depensa ng Shoyo kaya na-steal na naman nila ang bola. 29 seconds na lang ang natitira sa first half. Sa huling mga segundo ng laro ay napunta kay Hanagata ang bola. Tumira siya ng isang fadeaway shot. Pinilit naman yung habulin ni Akagi. Bahagyang nasupalpal ni Akagi ang shot attempt ni Hanagata kaya nagmintes ito. Mabilis na nagunahan para sa rebound si Rukawa at ang dalawang taga-Shoyo. Pero mula sa kawalan ay may isang nang ibabaw sa pagkuha ng rebound.
At ito nga ay si Hanamichi Sakuragi. Kasabay nun ang pagtatapos ng first half. Sa dugout ng Shoyo ay binati ni Fujima ang kanyang players dahil sa kanilang magandang performance. Sinabi din niya kay Hanagata na bantayan ang number 10 sa Shohoko sa pagkuha ng rebound. Sagot naman ni Hanagata na isa lang siyang baguhan kaya baliwala lang ito sa kanya. Sa dugout naman ng Shohoko ay sinabi ni Akagi na pipilitin nilang pumasok si Fujima sa laro at sa kanila itotodo ang kanilang lakas para matalo ang Shoyo. Wala sa kanilang dugout si Sakuragi dahil kasama nito si Haruko at mga kaibigan niya para ipagyabang ang kanyang nagawa. Siya na daw ang bahala sa second half. Nagsimula na ang second half. Napunta sa Shohoko ang possession ng bola. Humingi ng bola si Sakuragi kay Miyagi. Nakita niya na determinado si Sakuragi kaya ibinigay niya ang bola. Nag-drive si Sakuragi papuntang basket. Nagsagawa siya ng short jumper sa ilalim ng basket na animoy isang palaka. Mintis ang shot attempt niya. Nakuha niya ang offensive rebound sabay tira ulit. Mintis na naman ito at nakuha muli ang offensive rebound. Makailang beses niya ginawa ito pero hindi niya magawang maipasok ang bola kahit napakalapit na niya sa ring. Natulala na lang si Hanagata at parang pinapanood na lang si Sakuragi. Dumating na si Akagi at inagaw na ang bola kay Sakuragi at nagsagawa ng gorilla dump. 7 na lang ang hinahabol ng Shohoko. Sinabihan naman ni Sakuragi si Akagi na gorilyang mang-aagaw. Tinanong ng kakampi ni Hanagata kung bakit parang natulala siya. Sa loob niya ay naguguluhan daw siya kay Sakuragi. Parang hindi daw siya normal. Sunod-sunod na mintis na ang ginagawa ng Shoyo. Kada mintis nila ay si Sakuragi palagi ang nakakakuha ng rebound. Hindi na makapaniwala si Hanagata dahil napakalakas daw ni Sakuragi. Binabaliwala lang daw niya ang mga bumabantay sa kanya. Na kay Sakuragi na ang bola. Sinabi ni Miyagi na ipasa kay Rokawa. Imbes na kay Rokawa ay kay Akagi niya ito ibinigay. Nakagawa naman ng 2 points si Akagi. Isa na lang ang lamang ng Shoyo. Dahil sa depensa ni Rokawa ay nagmintes na naman ang Shoyo. Nakuha na naman ni Sakuragi ang rebound. Wala nang nagawa si Hanagata dahil napakabilis daw ng katawan niya. Pero bago pa man niya maipasa ang bola ay naagaw din ang bola sa kanya. Sinubukang gumawa ng puntos ni Hanagata pero nasupalpal siya ni Akagi. Mabilis na nagsagawa ng pass break ang Shohoko. Tinapos nila yun sa pamamagitan ng slam dunk ni Rokawa. Sa pagkakataong ito ay lamang na ang Shohoko. Dito na tumayo si Fujima. Sa pagkakataong ito ay desidido na talaga siyang maglaro. Si Fujima ang dahilan kung bakit nakaabot sa finals ang Shoyo nung isang taon. Siya ay itinuturing na nasa top 3 na pinakamagaling na player sa kanilang distrito. Pagkapasok niya sa court ay isa-isa niyang tinapik ang kanyang mga player. Sinabi nito na wag silang yuyuko sa kalaban dahil pinapanood sila ng kainan. Biglang nagbago ang itsura ng taga-Shoyo. Nagsagawa ng offense iba si Fujima. Napakabilis nito at napakagaling mag-dribble. Madali lang niyang nalusutin ang depensa ni Rokawa. Gumawa siya ng isang jump shot. Pumasok ito. Balik sa kalamangan ang Shoyo. Sinabihan niya ang Shohoko na kulang pa sila para makapasok sa Final Four. Hinamon pa niya ang mga ito. Nakahanda naman ang Shohoko sa hamon ni Fujima. Gaano nga ba kagaling ang ace player ng Shoyo na si Fujima? Dito pa lang magsisimula ang totoong laban.